Tumawag naman ako sa bahay para ipaalam na hindi pa kami makakauwi. Tumawag na rin ako kay Kuya Emil at nagsabi na hindi ako makakapasok sa store dahil nandito kami na Raymond sa Manila. Dahil wala akong dalang damit ay saglit kaming namili na Raymond sa mall. Medyo namiss ko rin ang Manila at ang pamamasyal sa mall kahit wala namang bibilhin doon. Naparami pa nga ang damit na binili sa akin na Raymond. Pati mga underwear ay binilhan din niya ako. Nahiya pa nga ako dahil nakatingin sa amin ng mga sales lady. Jenny? Lumingon ako nang marinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Namilog ang mata ko nang makita si Ate Saning. Jenny, ikaw nga. Ate Saning. Naglapit kami at nagyakap ng mahigpit. Sobra kong namiss si Ate Saning. Bibihira na lang din kaming nagka-chat. May 5 buwan na yata ang huling chat namin. Kamusta ka na? Ang ganda-ganda mo pa rin. Parang lalo ka pa yatang gumanda. Ngiting-ngiting sabi ni Ate Saning. Pinahid ko ng daliri ang luha sa gilid ng mata ko. Ayos na ayos lang ako, ate. Ayos siya nga pala. Binalingan ko si Raymond at tumawak sa braso niya. Asawa ko pala, ate. Si Raymond. Raymond, siya naman sa Ate Saning. Nilahad na Raymond ang kamay niya. Nakaawang naman ang labing tinanggap iyon ni Ate Saning habang titig na titig kay Raymond. May asawa ka na pala? Baling sa akin ni Ate Saning. Oo, ate, pero ikakasal kami ulit sa simbahan. Sana'y makarating ka. Abay, oo naman. Kailan ba ang kasal? Wala pa eksaktong date, ate, pero bago magtapos ang taon na ikakasal kami, babalitaan kita. Sige, sige. Pumasok muna kami sa isang restaurant at doon itinuloy ang kamustahan habang kumakain. Nakikijoin din sa usapan si Raymond. Gwapong-gwapo nga si Ate Saning sa kanya. Kamusta na pala sa bahay nila, Tita Jeka, ate? Nawala ang ngiti sa labi ni Ate Saning. Wala na ako masyadong balita sa kanila, Jenny. 3 buwan na akong umalis sa kanila. Sa iba na ako namamasukan ngayon. Ganun ba? Nabigla naman ako sa sinabi niya. Bakit ka umalis, ate? Bumuntong hininga sa Ate Saning. Ilang buwan na akong hindi napapasweldohan ng tita mo. Nalugi na ang mga negosyo nila. Nagsara na yung grocery store at hardware. Nakaramdam ako ng lungkot at awa kina Tita Jeka. Kahit papano'y may utang na loob pa rin naman ako sa kanila, lalo na kay Tita Jeka. Kamusta na po sila, tita? Ayun, ang pinsan mo, nakipag-live-in na. Ang huling balita ko naman, naghiwalay na ang tita at tito mo dahil nahuli ng tita mo na may babae ang tiyuhin mo. Wala talagang katinuan niyang tiyuhin mo. Napakahilig sa babae. Pati nga ikaw na pamangkin pinagkainteresan pa. Kung hindi ka lang muntik naghahasain nun, nandito ka pa sana sa Manila. Napasingap ako sa huling sinabi ni Ate Saning. Kumalansang sa plato ang kutsarang binitawan ni Raymond. Madilim ang mukha niya at umiigting ang pangang lumingon sa akin. Muntik ka naghahasain ng tiyuhin mo? Mahina pero madiin ang bawat bigkas niya sa salita. Napalunok naman ako tumingin kay Ate Saning. Doon lang niya na-gets na hindi alam ng asawa ko ang tungkol doon. Bumuka ang bibig niya at humingi ng sorry ng walang boses. Tumikim ako at kinalma ang kumakabog kong dibdib. Matagal na yun, Raymond. Kaya nga ako umuwi sa amin. Siya nga pala, ate. Pahingin naman ako ng number ni Tita Jeka kung meron ka. Pag-iba ko ng topic. Oo, meron ako. Wait lang. Natatarantang dinukot pa ni Ate Saning sa bag niya ang cellphone. Damandama ang tensyon sa mesa namin dahil sa madilim na aura ni Raymond. Iba na ang pinag-usapan namin ni Ate Saning tungkol sa buhay ko sa San Isidro at kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Si Raymond ay tahimik lang pero madilim pa rin ang mukha. Tahimik kami ni Raymond habang binabaybay ang kahabaan ng kalsada pauwi sa bahay nila. Nakikiramdam lang ako sa kanya. Ramdam kong galit siya. Nagiigtingan ng kanyang panga pati na ang kanyang kamay. Mahigpit na nakahawak sa manibela at nagsisilabasan pa ang mga ugat. Alam kong kaya ganito ang inaakto niya ay dahil sa sinabi ni Ate Saning kanina. Kailan nangyari ang insidenteng muntik ka ng maghahasa ng tiyuhin mo? Tanong niya. Kumagat labi ako kasabay ng muling pagkabog ng malakas ng aking dibdib. Sabi na nga ba at magtatanong siya. Matagal na yun. Nautal pang sabi ko. Kailan nga yun? Lumunok ako. Alam kong kukulitin lang niya ako. Okay, magtatanong. Kinatatay kapag hindi ako nagsalita. 1 taon na. Kaya ako umuwi sa San Isidro dahil doon. Marahas siyang bumuntong hininga. Alam ba ni Tatay Elias at ng kuya mo? Oo, alam nila at nagalit din sila.
Anong ginawa nila? Nagsampa ba sila ng kaso? Ipinakulong mo ba ang tiyuhin mo? Bumuntong hininga ko. Pinagbantaan kami ng tiyahin ko. Kapag nagsampa kami ng kaso laban kay Tito ay babalik rin niya ito at palalabasin na biktima ang tiyuhin ko. Mapera noon ang tiyahin ko at walang-wala naman kami. Wala kami laban sa kanila. Ayoko na rin lumaki pa ang problemang iyon at malaman pa ng ibang tao. Nahihiya ako. Mas gusto kong ibaon na lang iyon sa limot. Sabi ko, may konting takot pa rin ako nararamdaman pero hindi na gaya noong una. Siguro kapag nakikita ko na lang si Tito Rudy ng harapan ay matatakot talaga ako sa kanya. Malutong na nagmura si Raymond pero hindi na siya nagkomento at hindi na nagsalita. Pero may iba ako nararamdaman. Para bang may gagawin siya. Bumuntong hininga ko. Huwag naman sanang tama ang iniisip ko. Sa mga nagdaang araw ay bumuti-buti na ang lagay ni Sir Juancho. Bagamat nakangiwi pa rin siya at hindi maigalaw ang kaliwang balikat at braso. Naging paralisado ito at ang sabi ng doktor ay therapy ang kailangan para kahit paano'y manumbalik. Lalong naging masungit si Sir Juancho sa amin na Raymond at ayaw kaming kausapin. Kahit kinakausap na siya ni Tita Maristela at Ruel. Naiintindihan ko naman sa sitwasyon ngayon ni Sir Juancho ay frustrated siya. Lumalabas na lang kami ni Raymond ang kwarto dahil baka ma-stress pa ang papa niya sa amin. Bilib nga ako kay Raymond dahil kahit ganoon siya tratuhin ng papa niya, nag-aalala pa din siya sa kalusugan nito. Nag-usap si Raymond at si Ruel tungkol sa plano nila sa kumpanya ng kanilang ama. Gusto nilang isalba ito at pagtutulungan nila, kaya mananatili muna si Raymond pansamantala dito sa Manila. Naintindihan ko naman iyon at suportado ko siya. Every weekend, uuwi ako sa San Isidro. Lagi din akong tatawag sa'yo. Promise, baby. Hindi din ako magtatagal dito sa Manila. Kapag naayos na ang lahat sa kumpanya ni Papa, uuwi din ako kaagad. Tumangutango ako at ngumiti. Naintindihan ko, Raymond. Pero sino titingin sa mga negosyo niyo sa San Isidro? Lalo na sa chicken feeds. Si Lolo na muna. Nag-usap na kami tungkol doon. Ikinulong niya ang mukha ko sa dalawa niyang kamay at hinaplos-haplos ng kanyang dalawang hinlalaki ang aking pisngi. Mapupungay ang mga matang nakatingin siya sa akin. Mamimiss kita, baby. Ngayon pa lang miss na kita. Saad niya tinalikan ako sa noo, ilong at labi. Mamimiss din kita, Daddy. Mag-iingat ka dito ha, at huwag kang mambababae. Nakangusong sabi ko. Tumawa naman siya at niyakap ako ng mahigpit. Walang kasing ganda at kasing sexy, lalo na kasing sarap mo dito sa Manila, baby. Nang hihibong bulong niya sa tenga ko na ikinainit ng aking pisngi. Pabirong pinalo ko naman siya sa dibdib. Ilang minuto pa kaming nagyakapan sa kwarto bago kami lumabas. Ihatid niya ako sa helipad. Chopper ulit ang maghahatid sa amin pabalik sa San Isidro. Naging malaking balita sa lugar namin ang nalalapit na pagpapakasal namin ni Raymond. Naging malaking balita din ang tungkol kay Lolo Facundo na ama ni tatay at lolo namin ni Kuya. Diaz na rin ang dala naming apelido. Mabilis lang na naasikaso iyon ni attorney ni Lolo. Si Raymond ay nasa Manila pa rin. Halos 2 buwan na siya doon. Umaayos na ang takbo ng kumpanya ng ama nila sa tulong nilang dalawa ni Ruel. Bumabalik na ang mga investor at may nahihikayat pa sila. Dahil hindi na kaya ng papa nila na patakbuhin ang kumpanya, ay si Ruel na ang magpapatakbo nito. Pero aalalayan pa rin siya ni Raymond. Malapit na rin umuwi si Raymond at pag-uwi niya ay aasikasuhin na namin ang kasal namin. May kinontak na nga kaming wedding planner. Tuwing weekend ay walang palya siyang umuwi para magkasama naman kami. Tapos sa gabi ay nagtetelebabad kami sa cellphone. Ibax, mas ako ang excited sa nalalapit mong kasal. Kinikilig na sabi ni Carlo. Wala pa nga. Pag-uusapan pa namin ng mga details pag-uwi ni Raymond galing sa Manila. Natatawang sabi ko at sumubo ng chichirya. Basta Jenny ha, huwag mo akong kakalimutang imbitahin kahit nasa dulong mesa lang ako. Nakangusong wika ni Mimi. Siyempre naman, hindi ka mawawala. Si Mimi ay nakakasama na namin tumambay. Minsan kapag pare-parehas kaming may libreng oras gaya ngayon. Maayos na rin ang lagay ng nanay niya at masigla na. Pumapasok na rin siya sa bar pero hindi na bilang escort kundi manager na. Na-promote na ang loka at tumaas na rin ang sahod. Kaya ikaw, Badong, mag-diet ka na baka walang magkasya sa iyong barong.
Pang-alas ka ni Carlo kay Badong. Ako na naman ang nakita mo, Carlo. Para sabihin ko sa'yo, nag-lose na ako ng weight, no? At nag-gym na rin ako. Kasama si Wilson. Well, ni Badong. Pwede nga. Halos sabay-sabay naming sabi na tatlo ni Carlo at Mimi. Nagkatawanan pa kami. Oo nga, di ba Wilson, nag-gym na tayo? Tumawa si Wilson. Oo, nag-gym kami dyan sa may bagong bukas na gym sa kanto. Decidido na kasi magpapayat itong si Badong dahil may pinopormahan na sa school. Pambubuko pa ni Wilson. Siniko pa siya ni Badong at inambahan ng suntok. Naks, binata na si Badong. Pangaasar pa ni Mimi. Ipakilala mo naman sa amin yan. Gatong ko pa. Ngumuso naman si Badong. Di pa nga ako nakakaporma. Pakilala agad. Saka na kapag naging kami na. Ang tanong, mabitan ka kaya? Pang-ookray naman ni Carlo. Siyempre naman, mabebeta ng chick si Badong. May una na siya'y may kumot pa. Sabat pa ni Wilson. Pabirong, in-arm lock siya ni Badong. Mga basher talaga kayo eh. Imbis na suportahan niyo ako, pinagtitripan niyo pa ako. Tawa naman kami ng tawa dahil halatang napipiko na si Badong. Pikunin talaga siya kahit noong mga bata pa kami. Paano pala yan, Jenny? Mayaman na kayo. Aalis na ba kayo dito sa barangay natin? At titira na sa malaking bahay ng lolo niyong mayaman? Tanong ni Mimi. Hindi kami aalis dito sa lugar natin, oh. Dito pa rin kami titira sa bahay dahil ipinundar ito ni tatay at ni nanay. Pero pupunta-punta din kami sa bahay ni lolo para dalawin siya doon. Akala namin doon na kayo titira eh. Ani Wilson. Bax, baka pwede ipasyal mo din kami sa malaking bahay ng lolo mo. Ungot ni Carlo. Oo nga, gusto namin makita yung bahay ng lolo mo. Maganda daw ang bahay nun. Parang sinauna. Segunda pa ni Badong. Sige, ipagpapaalam ko muna kay lolo. Pero sure naman akong papayag yun. Yun? Tuwang-tuwa naman na sambit nila. 2 weeks later. Anak, may kumakatok. Pagbuksan mo. Tinanggal ko ang isang AirPod nang marinig ko na ang boses ni tatay sa kusina. Narinig ko rin ang sunod-sunod na katok sa pinto. Baka kapitbahay namin at may kailangan. Tumayo ako at nilapag ang cellphone at AirPod sa lamesita. Nilapitan ko ang pinto at tinanggal ang lock sa kabinuksan. Anong... Raymond? Namimilog ang matang bulalas ko at sinunggaba ng mahigpit na yakap ang asawa ko. Natatuwang niyakap din niya ako ng mahigpit at hinalik-halikan ang buhok ko. Wala pang Biyernes ha, bakit nandito ka na? Bakit ayaw mo ba? Nakangising tanong niya. Ngumuso ako. Siyempre gusto ko. Araw-araw kaya kitang namimiss. Talaga ba? Mapungay ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Hinaplos niya na isang kamay ang pisngi ko. Oo. Sana nga matapos na ang problema niyo sa kumpanya ng papa mo para dito ka na sa San Isidro. Malambing na sabi ko. Ngayong nandito siya sa harap ko at yakap ko ay masayang-masaya na naman ang puso kong nalulumbay. Well, good news baby. Hindi na ako babalik ng Manila. Namilog ang mata ko. Talaga? Hindi ka na babalik sa Manila? Yes baby. Naayos na namin ang lahat. Si Rowell na, ang CEO ng kumpanya. Pero minsan luluwas din ako kapag kailangan niya ako. Mabuti naman. Ibig sabihin lagi na tayo magkikita at magkakasama. Excited na sabi ko. Tumangutango siya. At bukas na bukas, kakausapin na natin ang wedding planner para maumpisahan na ang pagpaplano sa kasal natin. Excited na rin ako makasal tayo, Jenny. Kumabog ang dibdib ko sa tuwa. Lalo akong na-excite. Ako rin, Daddy. Excited nang ikasal tayo sa simbahan. Kinikilig na sambit ko. Sinakop niya ang labi ko sa mariing halik. Kumapit naman ako sa kanyang batok at sabik na tumugon sa kanyang halik. Mabilis kami naghiwalay nang may tumikim. Baka gusto niyong pumasok muna sa loob ng bahay mga anak. Kahit gabi na, marami pa rin walking CCTV sa labas. Sambit ni tatay. Kagatlabin tumingin ako kay tatay. Iling-iling lang siya sa akin. Nahiya naman ako dahil nasaksihan pa ni tatay ang kaharutan ko. Pumasok na kami sa loob ng bahay ni Raymond. Binati pa niya si tatay. At tamang-tama, hindi pa siya kumakain. Mabuti na lang may tira pang kanin at ulam. Kaya ipinaghain ko na siya. Wala naman siyang arte at magana pang kumain.
Pagkatapos niyong kumain ay nagkwentuhan pa sila ni tatay sa sala. Ako naman ay hinugasan ng pinagkainan niya. Si Kuya Joel ay malamang tulog na. Maaga kasi siyang matutulog dahil pumapasok pa rin siya sa palaisdaan. Kahit sinabihan na siya ni Lolo na tumigil na sa pagtatrabaho sa palaisdaan. Inalok kasi siya ni Lolo Facundo ng trabaho na magaan lang para sa kanya. Pag-iisipan pa raw niya. Pinapagamot na rin siya ni Lolo. Kumuha si Lolo ng therapist para sa kanya kaya regular na siya ngayon na nata-therapy. Pati check-up niya. Sa kabutihang palad ay may improvement naman. Bahagya na niyang naigagalaw ang isang binti. Maya-maya pa ay bumuhos ang malakas na ulan at hangin. Halos hindi kami magkarinigan sa loob ng bahay dahil sa malakas na bagsak ng ulan sa bubong. Dito ka na kaya magpalipas ng gabi, Raymond? Sabi ni tatay. May 2 oras na mula nang umulan. Hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil. 11:00 na rin ng gabi. Nakakahiya naman ho, Tay Elias. Hihintayin ko na lang ho na tumila ang ulan. Naku, baka mamayang madaling araw pa tumila iyan. Delikado naman kung susuungin mo ang malakas na ulan na iyan. Madulas ang kalsada at siguradong zero visibility din ang daan. Oo nga, dito ka nalang matulog, Raymond. Segunda ko pa. Kakasya ka naman siguro sa kama ni Jenny? Napasingap ako sa sinabi ni tatay. Sa kwarto ko siya matutulog, Tay. Aba, isan pa ba? Huwag mo sabihin, ngayon ka pa mag-iinarte, mag-asawa na kayo. Ngumuso ako kasabay ng pag-iinit ng pisngi. Nabigla lang ako, Tay. Nabigla. Pang-alas ka pa ni tatay. Tumingin ako kay Raymond. Nakatingin din siya sa akin at tinasan pa ako ng isang kilay kasabay ng pagtaas ng isang sulok ng kanyang labi. May pilyong kislap sa kanyang mga mata. Napakunot ang noo ko habang inaayos ang kama. Si Raymond kasi ay sinisipat-sipat ang kama lalo na yung mga paa. Anong ginagawa mo? Ngumisi siya. Tinitingnan ko lang kung kaya ba tayo nitong kama mo. Nagets ko naman agad ang ibig niya sabihin. Nag-init ang mukha ko. Oy, mister, huwag ka mag-isip ng iba dyan. Hindi natin yung gagawin dito sa kwarto ko. Baka marinig pa tayo ni tatay at ni kuya. Nakakahiya. Sabi ko. Tumawa naman siya at lumapit sa akin. Problema ba yun? Eh di, hinaan na lang natin ang mga ungol natin. Nanghihibong wika niya sabay hapit sa bawang ko. Napalunok naman ako nang maramdaman ang matigas na bukol sa harapan ng kanyang pantalon na dumunggol sa aking puson. Hindi naman mapigilan ang katawan kong mag-react din. I miss you, baby. Anas niya, tinalik-halikan ako sa pisngi at leeg. Napakagatlabi naman ako at napapikit. Nagsisimula na rin mag-init ang aking katawan pero agad din akong dumilat at bahagya siyang itinulak. Hep hep, maghunos dili ka muna, daddy. Miss din kita pero hindi talaga natin pwedeng gawin dito lalo na at ang ingay-ingay mo. Baka mamaya biglang kumatok si tatay at kuya. Ngumisi siya. Ako lang ba ang maingay? Parang mas maingay ka pa nga. Nag-init ang buong mukha ko. Aminado naman ako maingay din ako lalo na kapag nasa kasarapan na talaga. Ngumuso ako. Sa rest house na lang tayo magjugjugan. At least doon kahit sumigaw tayo walang makakarinig. Sambit ko. Tumawa siya at niyakap ako sabay halik sa noo ko. Sige na nga, at kapag nasa rest house na tayo, umanda ka talaga sa akin. Hindi kita pagpapahingahin. Nag-init lalo ang mukha ko pati na rin ang katawan na nananabik na rin. Sarap na sarap ako sa kinakain kong bubot na mangga na isinasawsaw ko sa asin na may paminta at sili. Hindi naman ito masyadong bubot na bubot pero malambot pa ang buto nito. Hinati ko lang ito sa gitna at tinatanggal ang buto. Hindi ko na binalatan dahil masarap din ang balat at malutong pa. May puno kasi kami ng mangga sa likod ng bahay at marami na itong bubot na bunga. Ano ba yan, Bax? Bubot pala ang mangga tapos binabanatan mo na? Nangangasam ang mukha na wika ni Carlo. Nandito kami sa tambayan sa gilid ng bahay habang naglilista ng mga pangalan na iimbitahin sa kasal namin na Raymond. 3 buwan mula ngayon na ikakasal na kami. Ganong kabilis. Halos alam na yata ng buong taga San Isidro ang pagpapakasal na Raymond dahil usap-usapan nito sa kahit saan dito sa bayan namin. Lalo pa at balita din na sa akin siya magpapakasal na apo ni Don Facundo na kaaway ng mga Monte Carlo. Ang dating magkaaway ngayon ay isang pamilya na.
Kahit papaano ay natatanggap na ni Lolo Facundo paunti-unti si Raymond. Bagamat si Bilang niyang kausapin si Raymond paminsan-minsan. Pero sila talaga ni Lolo Marty ang madalas mag-argumento kapag nagsasama-sama kami. Kahit maliit na bagay ay pinagtatalunan nila. Mapapakamot ka na lang talaga sa ulo at nag-expect ang lahat ng magarbong kasal. Ito nga masarap yung bubot. Nakangusong sabi ko at isinawsaw mangga sa asin na may paminta at sili. Nangangasim kilig naman si Carlo. At kailan ka pa nahilig sa bubot na mangga? Ayun lang. Ganito talaga ako kapag malapit na magkaroon. Medyo weird ang hinahanap na panlasa ko. Delay na nga ang period ko ngayong buwan Dapat last week nagkaroon na ako tapos last month hindi naman ako nagkaroon. Ang weird nga Ewan ko sa'yo, Bax. Ang weird mo nga. Oh, sino pa ba ang kulang dito sa listahan ng mga iimbitahin mo? Nandito na si Aling Susan, nanay at tatay ko, si Badong, Wilson, Mimi, mga kasamahan mo sa store. Binanggit niya isa-isa ang mga nasa listahan. Lahat ng mga kapitbahay namin ang imbitado. Sino pa ba ang mga wala? Ikaw na bahala, Carlo. Ilista mo na lang kung sino ang wala. Dapat matapos na yan para maibigay ko na sa organizer. Wow, ako talaga maglilista? Ako bang ikakasal? Sige na, tinatamad ako magsulat Lately, medyo tinatamad nga akong kumilos. Gusto ko lang humilata, umupo at kumain. Sa store nga, panay ang hikab ko at lagi akong inaantok. Gusto ko nga minsan umabsent dahil tinatamad akong pumasok pero nahihiya naman ako sa mga kasama ko. Gusto na nga rin akong patigilin na Raymond na magtrabaho sa store at magstay na lang dito sa bahay. At siya na lang daw ang bahala sa lahat ng mga pangangailangan ko. Tumanggi naman ako. Iba naman kasi yung may sarili kang pera sa sarili mong sikap. Yung bahay na pinapagawa niya ay hindi ko pa nakikita. Hindi pa raw kasi 100% natapos. Sa kalagitnaan ng pagtsitsikahan namin ni Carlo ay may naamoy akong kakaiba na mabaho sa pang-amoy ko. Parang biglang nangasim ang sikmura ko at nasusuka ako. Tinutob ko ang bibig. Umaalo ng sikmura ko. Kunot doon tumingin sa akin si Carlo. O ano, nasusuka ka na? Ang dami mo kasing kinain na mangga Nang hindi ko na kayang pigilan ay tumakbo na ako sa may likod ng bahay at inilabas sa damuhan ang laman ng sikmura ko. Puro yun mangga at kinain kong merienda kanina. Halos bumaliktad ang sikmura ko at kahit wala nang mailabas ay panay pa rin ang duwal ko. Hinagod-hagod naman ni Carlo ang likod ko. Hindi ka pa ba tapos, Max? Namumutla na yung mukha mo at pawis na pawis ka na. Nag-aalalang sabi ni Carlo. Umiling-iling naman ako at panay pa rin ang duwal kahit puro laway na ang inilalabas ko. Nanginginig na nga rin ang tuhod ko. Jenny, anak? Ano nangyayari at sumusuka ka? Tumingin ako kay tatay nang marinig ko ang boses niya. Gumuhit ang pag-aalala sa kanyang muka at lumapit sa akin. Mang Elias, kanina pa po siya nagsusuka. Nailabas na nga po niya ang lahat ng kinain niya at puro laway na lang pero dumuduwal pa rin siya. Sabi ni Carlo kay tatay. Nakatingin lang sa akin si tatay na parang sinusuri ako. May masakit ba sa'yo, anak? Masakit ba ang tiyan mo? Bakit ka nagsusuka? Umiling-iling ako. May naamoy lang po ako mabaho tapos nasuka na ako. Dumuwal na naman ako at laway pa rin ang lumalabas. Saglit na hindi nagsalita si tatay at matiim na nakatingin lang sa akin. Sabihin mo nga sa akin, anak, buntis ka ba? Natigilan ako sa tanong ni tatay, kasabay ng panlalamig ng aking buong katawan. Malakas ang kabog ng dibdib ko nang lumabas ako ng banyo. Hawak-hawak ang piti. Nakaabang na sa labas ng banyo si tatay, Kuya Joel at Carlo na siyang bumili ng piti sa botika. Ano nak? Anong resulta? Tanong ni tatay. Positive ba o negative? Ani Carlo. Magkakaroon na ba ako ng pamangkin? Si Kuya Joel na parang excited pa ang itsura. Napalunok ako at nanginginig ang kamay na inabot kay Carlo ang piti. Ew, ayoko nga hawakan yan. May ihi mo yan, no? Nakatikwas ang daliring umatras si Carlo. Akin na nga. Si tatay ang kumuha ng piti at nanliliit ang matang tiningnan ito. Anong ibig sabihin ng dalawang linya? Negative ba o positive? Nanlaki ang mata ni Carlo at natutop ang bibig. OMG, dalawang linya? Oo, dalawang linyang pula. Ayun ho. Hinarap ni tatay ang piti kay Carlo. Pati si Kuya Joel ay tiningnan din ito.
Tumingin sa akin si Carlo. Confirm! Buntis ka nga bakla! Patiling sabi ni Carlo. Namilog ang mata ni tatay. Si Kuya Joel naman ay napasuntok pa sa hangin. Buntis ka anak! Magkakaapo na ako! Sambit ni tatay na nangingiti na. At magkakapamangkin na rin ako. Yes! Galing talaga ni Bayaw! Tuwang-tuwa, natura naman ni Kuya Joel. Si Carlo naman ay mangiyak-ngiyak pa. OMG! Magiging tita na ako? Parang hindi pa ako ready. Pinagmamasdan ko silang tatlo. Halatang tuwang-tuwa sila sa balitang buntis ako samantalang ako hindi alam kung anong mararamdaman ko. Pero mas nangingibabaw ang kaba at nervyos sa akin dibdib. Oh, bakit parang hindi ka masaya anak? Tanong ni tatay. Bumuntong hininga ako. Hindi naman po sa ganoon tay. Nabigla po ako eh. Hindi ko inaasahan na mabubuntis ako. Lagi naman kami maingat ni Raymond sa tuwing magtatali kami. Kaya papaanong? Napasinghap ako nang maalalang isang beses na inabutan si Raymond sa loob ko. Pero safe ako nun eh. Matiim na nakatingin sa akin sa tatay. Mamaya pagdating na asawa mo, pag-usapan natin iyan. Kumusta ng pakiramdam mo? Hindi ka na ba nasusuka? Umiling-iling ako. Hindi na po tay pero gusto ko pong humigop ng mainit na sabaw na maasim. O sige, ipagluluto kita ng sinigang. Joel? Manghingi ka nga ng bunga ng sampalok kay Mercy. Sige po tay, para sa pamangkin ko. Sagot ni Kuya Joel at hinimas ang flat ko pang tiyan bago tumalikod. Napanguso na lang ako. Anak, doon ka muna sa sala. O kung gusto mo sa kwarto mo muna magpahinga ka muna. Alam kong nangihina ka pa dahil sa pagsusuka. Huwag ka munang magkikilos-kilos. Ayos na po ko tay. Tulungan ko na po kayo sa pagluluto. Present ako. Medyo nangihina pa nga ako't nalalambot ang aking tuhod pero care ko pa naman. Wag na. Ako na. Magkwentuhan na lang kayo ni Carlo. Wala na ako nagawa kundi ang tumambay na lang sa sala kasama si Carlo na excited din sa pagbubuntis ko. Nanguhula pa nga siya kung babae o lalaki. Kung silang tatlo ni tatay at Kuya Joel ay mga excited ang reaksyon, ano kaya si Raymond? Siguradong magugulat din siya. Wala pa naman sa plano namin ang magbuntis ako dahil mag-aaral pa ako. Bumalik na si Kuya Joel at may dala ng hilaw na bunga ng sampalok. Yun ang gagamitin ni tatay pampaasim. Ngayon pa lang ay naglalaway na ako. Si Kuya Joel na rin ang tumulong kay tatay sa pagluluto. Nakakatuwa nga ang improvement ni Kuya Joel sa paglalakad dahil naitatapak na niya ang binti niyang may diferensya. Maya-maya pa'y narinig ko ng ugong ng sasakyan ni Raymond. Dumating na siya. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba at excitement dahil malalaman na niya na buntis ako. Kumatok si Raymond sa bukas naming pinto. Nag-excuse ako kay Carla at sinalubong si Raymond. Hey baby. Nakangiting bati niya sa akin habang hinuhubad niya ang kanyang combat shoes. Yumuko naman ako ng bahagya at kinintalan siya ng halik sa labi. Eto na pala yung pinabili mong pinya. Iniabot niya sa akin ang supot na may lamang binalatan na pinya. Naglalaway na kinuha ko iyon. Bet ko talaga ngayon ang maaasim. Isinuot na niya ang tsinelas at pumasok na sa bahay. Binilhan ko talaga siya ng tsinelas para dito sa loob ng bahay para hindi na siya nagpapaa. Malamig kasi minsan ng semento. Nagbatian sila ni Carlo. Pumasok naman siya sa kusina kung nasaan si tatay para magmano. Sumunod naman ako para ilagay sa mesa ang pinya. Siya nga pala Raymond, mag-uusap tayo mamaya. Ani tatay na naghahain na. Kumunot naman ang noon ni Raymond. Tungkol ho saan tay? Basta mamaya, pagkatapos natin kumain mag-uusap tayo. Kumain muna tayo. Nak, tawagin mo na si Carlo. Dito na kamo siya kumain. Baling sa akin ni tatay. Tinawag ko naman si Carlo. Nagkasya naman kami sa bago namin mesa na pang-animan. Bagong bili ito ni tatay dahil hindi na kami kasya sa maliit namin mesa. Lalo na kapag may bisita. Dito madalas kumakain si Raymond at madalas ding dumalaw si Lolo Facundo. Sarap na sarap ako sa sinigang na baboy na niluto ni tatay para sa akin. Puro nga sabaw ang nilalantakan ko. Baby, hindi ka ba magkakanin? Puro sabaw ang hinihigop mo. Untag sa akin ni Raymond. Mas bet ko kasi ang sabaw ngayon eh. Masarap sa tiyan. Oo, pero magkain ka din. Sinandukan niya ng kanin ang plato ko.
Kinain ko na rin ang kanin na sinandok niya na nilagyan ko ng sabaw. Pagkatapos kong kumain ay hiniwa-hiwa ni tatay ang pinya. Asikasong-asikaso ako ni tatay ngayon. Nandito kami lahat sa sala. Magkatabi kami ni Raymond. Si Carlo ay umuwi na dahil hinanap na siya ng nanay niya. Seryoso ang mukha ni tatay na nakatingin kay Raymond. Ang asawa ko naman ay patingin-tingin sa akin. Curious siya sa kung anong sasabihin ni tatay. May dinukot si tatay sa bulusan ng shorts niya at inabot kay Raymond. Nakita kong PTE yun. Kinuha naman iyon ni Raymond at kunot noong tiningnan. Kumagat labi naman ako. Ano ho ito, tay? Pregnancy test yan ni Jenny. Buntis na ang asawa mo. Parang wala lang, nasabi ni tatay. Congrats, Bayaw. Magiging tatay ka na. Ngiti-ngiti naman nasabi ni Kuya Joel. Umawang ang labi ni Raymond at dahan-dahang tumingin sa akin. Buntis ka, baby? Kagat-labing tumangutango ako. Shit! May nang sabi niya at salit-salit ang tumingin sa akin at sa piti. Hanggang sa sunggaban niya ako ng mahigpit na yakap at hinalik-halikan ako sa buhok. Napapangiti na rin ako at hinagod-hagod ng kamay ang kanyang likod. Tumingin ako kay tatay at Kuya Joel. Parehas silang nakangiti din habang nakatingin sa amin dalawa ni Raymond. Natigilan naman ako nang marinig ang pagsinghot ni Raymond. Love, umiiyak ka ba? Untag ko sa kanya at pilit na humihiwalay ng yakap sa kanya pero lalo lang niyang hinigpitan ng yakap sa akin. Hinayaan ko na lang siya. Nagtagal ng ilang minuto ang yakapan namin bago siya unti-unting kumalas. Sumisingot-singot pa siya at pinupunasan ng likod ng kamay ang gilid ng mata niyang namumula. Napakurap-kurap ako ng mata na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kilalang sigang si Boss Raymond ay umiiyak. Umiiyak ka? Sambit ko. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Napuwing lang ako. Ngumisi ako. Si tatay at Kuya Joel ay natawa pa. Umiiyak ka eh. Happy yarn? Pambubuska ko. Sinamaan naman niya ako ng tingin pero agad din pumungay ang kanyang mata at tinawakan ng aking dalawang kamay. Dinala niya iyon sa kanyang labi at hinalik-halikan. Ang saya-saya ko, baby. Sobrang saya ko. Ito na yata ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Magkakaanak na ako. Magkakaanak na tayo. Malapad na ang ngiti niya sa labi. Napangiti na rin ako. Ngayong nakikita kong masaya siya, ay masaya na rin ako. Ang sarap sa pakiramdam na makita siyang ganito kasaya. Nandito kami ni Raymond sa tambayan sa gilid ng bahay at nagpapahangin. Medyo maalinsangan kasi kahit gabi na. Hindi pa niya binibitawan ang kamay ko mula kanina at panakanak ang dinadala sa labi. Paano mo pala nalaman na buntis ka? Tanong niya. Ngumiti ako. Hindi ko naman talaga alam na buntis ako. Pero hindi kasi ako nagka-period last month. Tapos ngayon, magto 2 weeks naman akong delay. Wala naman sa isip ko na buntis ako eh. Kanina lang, habang kumakain ako ng bubot na mangga, may naamoy akong parang mabaho, tapos nasuka ako. Kahit laway na lang ang lumalabas, bumabaliktad pa rin ang sikmura ko. Nakita ni tatay tapos nagtanong siya kung buntis ako. Hindi naman ako makasagot sa kaba. Tapos yun, nagpabili siya kay Carlo ng PT at positive nga. Pagkukwento ko, ngumisi naman siya. Mabuti na lang at hindi negative. Sinamangutan ko siya. Kasalanan mo kung bakit nabuntis agad ako. Inilabas mo eh. Reklamo ko. Lumapad ang ngisi niya at natatawa pa. Sino ba nagsabi na doon ko ilabas sa loob? May pa-save-save ka pang nalalaman eh. Eh di nabulsay ka. Nag-init ang pisngi, ngumuso ako. Kala ko kasi safe ako nun eh. Hindi pala. Inakbayan niya ako at kinabig. Hinalikan niya ang sentido ko. Alam ko may usapan tayo baby at wala pa sa plano natin na magbubuntis ka agad pero nandito na. Buntis ka na. Kumpleto na ang pamilya natin. Maghintay lang tayo ng ilang buwan na tungkol naman sa pag-aaral mo. Pwede ka naman mag-aral pagkatapos mong mga anak. O kaya kung kaya mo, pwede ka rin mag-aral habang nagbubuntis ka. Kaya huwag ka sanang malungkot. Hindi naman ako nalulungkot, love. Masaya din naman ako lalo na kapag ganitong nakikita kong masaya ka dahil buntis na ako. Kinakabahan lang ako at natatakot. Alam kong hindi biro ang magbuntis lalo na ang mga anak.
Pero mas natatakot at kinakabahan talaga ako kapag nanganak na. Masakit daw yun at para kang hinahati sa dalawa. Ayon sa mga naririnig kong kwento ng mga nanay. Nandito naman ako, Jenny. Aalagaan kita, kayo ni baby. Kayo ni baby sa tummy mo. Hindi ko kayo pababayaan dahil kayo na ang buhay ko. Anya, sabay halik sa aking noo. Ngumiti naman ako at yumakap sa kanyang bewang. Basta nandito lang siya sa tabi ko, handa akong harapin ang lahat ng kinatatakutan ko.